Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panabago namang vlog ni Michikoy and good morning! So ngayon po yung pag-uusapan po natin yung last na po doon sa ating mga pinag-uusapan about the enemies and marks of excellence. No? So ngayon po ang pag-uusapan natin is beautifying your vocabulary. Pagandahin natin yung ating vocab. Okay, so samahan niyo po ako na please stay with me, and yung mga ibang parts po, kung hindi niyo po napanood, iiwan ko po dyan sa description box. And panoorin niyo po, no? Para mas magets po natin, no? How to become excellent, no? Sa point of view po ng ating Panginoon, no? Bilang isang Kristiyano. Okay, so yun lamang po. And by the way, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. Pero please, manood po muna kayo ng 1 minute before hitting that subscribe icon. And yung maliit po na kalembang, tingin, click nyo na rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. Let's start. So, alam niyo po, as a Christian, we need to beautify our vocabulary. And ganun din po dapat ang ating intindi, ang ating ituro sa ating mga anak, not only to them, but even to your friends, to your whole family, o sa mga kakilala mo, di ba? Kasi kung ikaw ay isang Christian, if you're claiming yourself to be a Christian or a follower of Christ, dapat yung salitang imposible yan. Hindi po yan dapat kasama sa bokabularyo ng isang manampalataya. Bakit? Kasi nililimitahan mo ang kakayahan ng ating Panginoon. Imposible yung mangyari. O kaya yung sinasabi na, bahala na si Batman. My goodness, di ba? O sige, sabihin natin, wag naman tayo masyadong legalistic, wag naman tayo masyadong OA, no? Sabihin natin, nagbibiruan lang tayo. Paano kung seryoso? May tinatanong sa'yo, anong plano mo ngayon sa buhay? Ngayon na merong pandemic, ngayon na nagkakatanggalan sa bahay, bahala na si Batman? Yung po bang dapat na maging sagot po natin bilang isang Kristiyano? No. Kailangan po ayusin po natin mga vocabulary natin. Bakit? Kasi sabi po dito, no, basahin natin, papakita po natin. Luke 1:37, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. Isa pa sa hindi maganda na naririnig mula sa atin is, mahirap yan. Parang nakakadagdag ka pa ng discouragement sa isang tao, di ba? Mahirap yan, bro. Huwag mong gawin yan kasi mahirap yan. Diba? So, takot kang gumawa ng isang mahirap na bagay. So, gusto mo lahat easy ways. So, ayaw mo ba nung mahirap? Gusto mo easy way? Kaya maraming mga tao ano na lang kung ano na lang ang nangyayari sa buhay Gusto mabilisan. Gusto instant money. Hindi po ba? Kaya tuloy ano nangyayari? Kaya tuloy ang bababaw. Ang bababaw ng mga naging result. Kasi gusto natin madalian. Ayaw natin pinaghihirapan. Oh, eto na lang po dito na lang po sa YouTube. I'm sorry po, no? I'm sorry, pero I want to do this in the right way. Okay, so kung ano alam kong mas okay, hindi tayo affected. Kung anong araw na, anong buwan na, ilang buwan na ako nandito, ganito pala yung ko. No. Kung, of course, everybody's aim why you're doing YouTube, yun po talaga yung aim. Pero, ayusin po natin yung ating mga motibo. Okay? Daanin po natin. I like the message of si Vanessa, Vance Art, no? Ipapakita natin dito yung kanyang channel. Ang ganda po na sinabi niya, I'm proud dahil pinaghirapan ko ito. Yan ang sinabi po niya. Which is true. Hindi po ba? Though meron po talaga mga paraan para makadagdag po ng inyong watch hours o kaya ng inyong mga na subscribers. Pero I like what she said. And I agree with her. Mas masarap po yung pinaghirapan po talaga natin. Okay? So, next, no? Mahirap gawin yan. Talagang, sabi mo, talagang gaya naman ang buhay Di ba, mahirap naman po talaga ang buhay. Pwede ba naman sabihin mo, ang dali ng buhay? Avoid saying, I can't. Hindi ko kayang gawin yan, no? Yung I can't. Kasi, ano naman yon, nililimitahan mo naman yung sarili mo. Di ba? Kaya nga po sabi nila, no? One time, no, I experienced this one. Sabi po sa akin, huwag mong sasabihin na marunong ka nito.
So, ano yun? So, agad-agad, limitado na kaagad yung ano ko, yung kaalaman ko. Ano na lang sasabihin ng nung superior sa akin na yun, ano ba naman? So, this is the Filipino that was hired here in this company. Doesn't know how to do this and that. No, di ba? But of course, be honest. If for now, you don't know these things, you can say, I will try to learn this. Di ba? Pero yung kunyari, alam ko, tapos sasabihin ko, meron nagsasabi sa akin, huwag mong sabihin na alam mong gawin yan. Kung hindi, ikaw at ikaw na lang ang gagawa niyan. Anong gagawin ko? Alam ko Walang problema kung gawin ko. Gagawin ko yan kung tapos na yung totoong trabaho ko. Di po ba? Gagawin ko rin yan kung naaayon yan sa job description ko at saka kung hindi siya makakasira sa talagang ginagawa ko. Hindi ba? Kung ito, makakatulong naman to sa kumpanya, why not? Doon ako sumasahod Kasi pag dineclare mo sa sarili mo, sa bibig mo, ganun po talaga. Pangit ako. Dinedeclare mo, di magbumukha kang pangit. Diba? May sakit ako, dinedeclare mo, di manghihina ka nga po talaga. Iba po ang kapangyarihan ng dila natin. Remember that. So instead, anong kailangan mo sabihin? Kaya ko yan sa tulong ng Panginoon. Hindi ako nag-iisa. Ganun, diba? Ang ganda pong pakinggan. Kaya mo ba to? Kaya ko yan. Sa tulong ng Panginoon. Hindi po ba mas maganda? Sabi po sa Philippians, basahin po natin. Philippians 4:13. I can do everything through Him who strengthens me. Di po ba? So another way, ano pa ba? To beautify your vocabulary. Talagang ganyan yan. Di ba? Kasi hindi dapat maging ganyan lang yan. Di ba? Kasi dapat yung pinag-aralan natin, di ba? Dapat we create rooms for improvement. Okay na yan, ayos na yan, submit mo na, tapos na, hindi po talaga. Better na. Ito na lang Sige, sabihin na natin, ito na lang, di ba? Panoorin mo yung unang-unang vlog mo. Di ba, habang patagal ng patagal, nag-i-improve? Hindi pwedeng maging pwede na yan. Di ba? Kahit pa sabihin mo ngayon, okay na, sige, monetized ka na. Hindi mo pa rin pwedeng sabihin, pwede na yan, di ba? Kahit na sabihin mo monetize ka na, pag pinanood mo ulit, di ba parang you still want to improve it. You still edit it. Di ba? Ini-edit mo pa rin. Ganun. Kasi nga, hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng sabihin mo, okay na yan, tama na yan, pwede na yan. Nako po, yun yung mahirap Dapat din po, iwasan din po nating sabihin, wala na tayong magagawa dyan. Dapat, ang sasabihin po natin, may magagawa tayo dyan sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Okay, wala nang pag-asa yan. Matitigok na yan. Wala nang pag-asa yan. Baliw na yan. Ganyan pa yung mga iba di ba? Yung masaklap, it even comes from us. Sa ating mga naniniwala sa Panginoon, di ba? Kasi hindi dapat gayon. Malalagpasan mo rin yan sa tulong ng Panginoon. Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Mas magandang pakinggan. Okay, so tatandaan po natin, huwag po natin sasabihin wala tayong magagawa. Kasi meron sa tulong ng Panginoon. Makapangyarihan very powerful, King of Kings, Lord of Lords, ang ating Panginoon, di ba? So ano pa, isa pang, yun, sinabi natin, di ba, pwede na yan, yun, kailangan mawala yan sa natin, kasi ano ba, kasi dapat pagandahin natin, di ba? Hindi pwedeng yun na yun. So, meaning you're settling for less only, di ba? Hindi rin po to dapat isang pangarap lang ang pagiging excellent, di ba? Mas ganun. Pero yung excellent, dapat po natural thing sa ating mga Kristiyano. Kapag may nagtanong, bakit excellent ka? Anong sasagutin mo? Kasi anak ako ng Panginoon. Sawa-sawa lala. O, yun lamang po. Excellence, natural po yan dapat sa atin.